Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, saan man pong panig ng mundo sa amang bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat at nandyan na naman kayo sa ating video talakayan, video analysis with Ka Eric. Mga kababayan, umaatikabong naman muli ang posibilidad ng salpukan sa Senado. At makikita po natin, umiinit ang bangayan at mga sagutan sa mga pagpapahayag sa grupo po nila Itbulaga, Tito Soto at nila Ping Lacson na ngayon po tinatawag na mga special agents at special operators para sa Malacanang, para kay Marcos Jr. at kay Romualdez, at versus dito po sa mga tinatawag na Duterte-aligned senators. No? At the height sa bangayan na ito, sa sentro na ito, ay si Senator Rodante Marcoleta. And of course, pumipitik din po si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Chis Escudero. Ayan. Wala na pong nagaganap na mga matutuwid at mga makabuluhang legislative actions. No? Even ang budget deliberations po para sa 2026 ay nagkakaroon na rin po ng panganib na posibleng hindi ito matatapos hanggang December kung ganito po ang mangyayari sa tumitinding mga bangayan within the Senate and between the Senate and the House of Representatives. No? Kagabi po nagpatutsada si Senator Ping Lacson sa kanyang X account or Twitter, dating Twitter na ngayon ay tinatawag na X account. At ang sinasabi niya na dapat daw pakalmahin ang yaw-yaw na pusa sa ground floor at ang nakakabwisit na aso na tumatahol sa second floor. Medyo cryptic medyo may papitik at may coded ang style ng kanyang messaging, pero alam natin ang sinasabi niya kung sino ang kanyang tinutukoy nito ni Senator Pinky Lacson. Pinky talaga. Si Senator Miriam Defensor Santiago po nagtawag sa kanya na Pinky Lacson, nang nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago. For whatever reason, the great Senator Miriam Defensor Santiago may had, siya lang po nakakaalam noon bakit tinatawag niyang Pinky Lacson, si Senator Lacson. Mga kababayan, ang tinutumbok ni Senator Lacson ng nyaw-nyaw na pusa sa ground floor ay itong tinatawag nilang weirdo or eccentric na kongresista na batang-bata, 26 years old lang. Anak ito ng magiting at magaling na kongresista na namatay na mayapa na, pumanaw na itong si Congressman Elpidio Barsaga. Anak po niya si Congressman Kiko Barsaga. Only 26 years old, at ito po ay nabilong sa tinatawag na Gen Z, Generation Z. Ito yung mga woke at mga pambihira ang henerasyon at kultura nila, no? So tinatawag siya ni Senator Ping Lacson na nyaw-nyaw na pusa sa ground floor. So ibig sabihin po, ito yung House of Representatives. Sapagkat pinuna at pinupuna ni Congressman Kiko Barsaga ang pagiging tuta at utusan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. na style na ginagawa ni Tito Soto at ni Ping Lacson sa Senado. May punto naman itong batang kongresista na sabi nila weirdo, pero sa akin, it's normal na magkaroon ng mga ganyang style ng pagkritiko, pero hindi po karaniwan na may bumabatikos sa kapwa mambabatas dahil hindi niya ino-observe ang tinatawag na tradisyon ng so-called interparliamentary courtesy. Pinipitik niya at pinupuna ni Congressman Kiko Barsaga ang mga halatang the moves ni Ping Lacson at ni Tito Soto na nagsisilbi para pagtakpan at i-cover up ang mga revelations at posibilidad ng mga testimonya na magdudugtong at magtuturo sa pagiging mastermind ni Marcos at ni Martin Romualdez sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong at malawakang pagnanakaw sa kabanang bayan na nabuksan dahil dito sa 1 trillion pesos or more na massive plunder
pandarambong sa flood control projects sa ilalim ni Ginoong Marcos. So pinupuna at kinokomentaryuhan ni Congressman Kiko Barsaga from Cavite. I think he is from Dasmariñas, Cavite. Si Kiko Barsaga. At sinasabi niya ang kaya lang daw ni Ping Lacson at ni Tito Soto na pitik-pitikin ay ang mga kagaya ng mga diskaya na kontraktor, yung mga kagaya lang ni Bryce Hernandez at nila Alcantara na lumalabas ngayon na parang bahagi ng isang scripted maneuver para magkaroon ng tinatawag na labo-labo, damay-damay at dugtong-dugtong na style ng investigasyon upang hindi po mailantad ng lubusan na ang pasimuno talaga nitong mga flood control projects na ito ay si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, no? What more could you say kung ang anak mismo ng presidente na isa ding kongresista sa pagkatao ni Congressman Sandro Marcos ay involved din po dito sa Ilocos Norte na mga proyekto na nagkakahalaga po itong 5 flood control projects na wala pang isang taon, wash out, walop, wala na. Sa Ilocos Norte, proyekto ni Sandro Marcos, 1.7 billion pesos ang halaga lahat. At ang kontraktor, walang iba, kundi mismo ang mga Diskaya Company, no? Medyo maingay ang bunganga ng mga tao sa baba ko. Pumapasok, siguro pwede nilang geng masabihan yan. Talagang pasok na pasok ang ingay nila kasi nasa community po nakatira sila ka Eric, no? Nasa area po tayo ng tinatawag na squatter. Kaya po ang aking recording ng video natin ay umaabot dito ang bunganga ng mga nagmamaritisan sa paligid ng bahay namin. Sinarado nilang ging yung isang pintuan, hindi kami nagbukas muna ng pangpamalik. Ayan. Wait lang at bubuksan lang natin ito dahil pumapasok yung ingay ng bungangaan. Na-distract tuloy si Ka Eric. Ano? We're talking about dito sa cryptic message na inilabas po ni Senator Ping Lacson. No? Dapat daw kontrolin na at bulabugin itong pusa ng yaw-yaw ng yaw-yaw. Thank you lang, Ging. Ang yaw-yaw ng yaw-yaw daw dyan sa may lower house. Walang iba yan si Congressman Kiko Barsaga yan. At dapat din daw patigilin na ito at kunin na ang isang asong nang bubwisit. Annoying ang term niya. The annoying dog at the second floor. Ang tinutumbok nito si Senator Marcoleta. Dahil kinokontra ni Senator Marcoleta ang style ni Ping Lacson na habang nagkakaroon ng investigasyon, nagpapalabas po siya ng mga opinyon at mga persepsyon na dapat hindi po maganda yon sapagkat kung ikaw ang namumuno ng sensitibong committee ba na nag-iimbestiga, you should put a hold and you should control your emotions and your reaction kung kakayanin mo para maging objective ka at impartial. At the same time, level-headed at patas ng iyong pagdadala at pamumuno sa mga tinatawag na investigasyon. Ang may malakas na loob po na lantaran at harap-harapan na binabangga at pinupuntuhan siya ni Senator Marcoleta laban sa kanya ay kay Ping Lacson. At si Senator Marcoleta ang malakas ang loob kaya tinatawag niya ngayon na the annoying dog at the second floor. Annoying, nakakabwisit. So nabubwisit si Ping Lacson kay Senator Marcoleta at nabubwisit din siya kay Congressman Kiko Barsaga. Ayan po ang dahilan kung ikaw ay mangyayari talaga yan kung mayroon kang mga bagahe. When you carry baggage of personal interest and personal commitment and compromise. Alam po natin na gustong-gusto ni Ping Lacson makuha yung Senate Blue Ribbon Committee para maka-grandstanding sa dyan, makaporma, makabida. Napunta po yan sa unang bahagi sa kay Senator Marcoleta, a new fight senator, baguhan, bagito sa tingin niya, bagamat abogado at mas matalino at mas magaling naman sa kanya, si Senator Marcoleta. Subalit, they don't have the numbers yet, no? Or they do not had the numbers yet
1 month ago or 3 weeks ago, kaya napunta kay Senator Marcoleta. Pero na magkaroon po ng iskandalo at alingas-ngas laban kay Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Senator Jingo Estrada, nakapagmaniobra si Marcos at sila Romualdez, kaya naipasok po nila itong tinatawag na the Senate Kudeta, kung saan ay natanggal bilang Senate President si Senate President Chis Escudero sa aligasyon na involved din siya sa pangungutong daw sa flood control projects at iba pang mga patong as per revelation nitong controversial figure na galing po sa DPWH na si Yusek Bernardo. And then, siyempre, kasama dyan na tinanggal din si Marcoleta. So, dalawa sila po ang unang tinira ni Marcos at Romualdez. Si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at si Senator Itbulaga Tito Soto naman ang pumalit kay Chis Escudero at si Ping Lacson ay nailuklok sa paborito niya at talagang pinaglalaway-lawayan niya na komitiba itong Senate Blue Ribbon Committee. So dahil dyan, may compromise. Mayroon siyang naikomit sila. Si Tito Soto at si Ping Lacson, may mga naikomit sila kay Marcos at kay Romualdez. And what is that? Obviously, na dapat ay lumabas na si Saldico lang, ang mga sindikato ng DPWH lang, at mga kriminal na contractors ang may sala dito sa flood control projects na 1 trillion pesos na pinagnanakaw at pinagdarambong. At dapat hindi lumabas na may dahilan upang singilin at pagbayarin ng taong bayan bilang mga mastermind. Si Martin Romualdez at pati si Bongbong Marcos Jr. So the cover-up scheme and the cover-up script of play of politics ay talagang ginampanan ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Kaya hindi naman po katakataka na sila ay binabanatan ng mga netizens, no? Binibira sila sa social media at ang tawag sa kanila mga special agents ng Malacanang at mga tagapagtaguyod ni Martin Tambaloslos. Ang medyo vocal talaga na pinipitik sila regularly, itong si Tito Soto at si Ping Lacson, itong si Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives at itong si Senator Marcoleta. Kaya tawag ni Ping Lacson sa kanila, nabubwisit daw siya sa asong buwisit at sa pusang nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw. Kasi si Kiko Barsaga, ang kanyang style po ay kinukulit. Sabi niya, halimbawa pag bumira siya, itong mga special agents ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. sa Senado ay nagkalat na naman. Nyaw, 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 nyaw. kaya ganyan po ang kanyang parang moniker, ang kanyang pangkulit, no? Ang kanyang tagline sa kanya, si Kiko Meow Meow. Pero ay pang-asar yun, pangkulit niya yon. Gen Z nga, di ba? Si Senator Marcoleta is speaking no nonsense, no? Tinatawag talaga niya si Ping Lacson. When you are giving an opinion as a chairperson of this committee, investigation will now become suspect na hindi tayo objective. We need to be impartial and objective always. Ay sabi ni Ping Lacson, bakit? Gusto mo bang agawin? Are you doing a grandstanding to steal the show? Sabi ni Senator Marcoleta, no. I'm invoking my right as a member of this committee na at bilang senador, napunahin ko ang hindi ka nais-nais na mga ginagawa mo bilang pinuno ng komitibang ito. Ito po ay nag-ugat doon sa style ni Ping Lacson na parang pabor na pabor sa kay Yusek Bernardo, kay Engineer Alcantara at kay Engineer Bryce Hernandez. Kasi nga, ito ay mga scripted operations daw ni Martin Romualdez ayon kay Chis Escudero. At mukhang tumutugma at tumatama sa nagaganap nga. Ayaw ni Lacson kay Marine Retired Sergeant Gutesa dahil ito daw ay kontrolado ni Marcoleta at mga pakawala na witness na hindi daw dumaan sa kanilang vetting process nila Boying Rimulya at nila Tito Soto. Ayaw din niya dito sa mag-asawang Diskaya dahil dumidiskarte daw. Iyon pala, si Ping Lacson mismo ay itinuturo na nakatanggap ng allegedly millions of pesos
bilang campaign donation mula sa mga diskaya. Kumakalat pa ang picture nila na nagpa-picture pa at todo depensa ngayon si Ping Lacson. O, paano yan? Kaya nga, minamyaw-meow sa ni Kiko Barsaga, meow, meow, meow. And then, si Senator Marcoleta, sinasabihan siya, ayaw mo sa mga diskaya couple dahil sa tingin mo, sila ay hindi nagsasabi ng totoo at may agenda sila, pero gusto mo ang style nitong nila Bryce Hernandez at nila Alcantara at nila Bernardo dahil hanggang kay Saldico lang ang kanilang mga pagbubunyag. Pero ang mga malalim at malawak na involvement ni Marcos at ni Romualdez, hindi nila binubulgar, mga kababayan. Kaya nga, sabi ni Senator Marcoleta, when you are handling yung mga seryoso na mga bagay sa investigasyon, you should always be level-headed and you should come clean. Hindi pwede na ikaw ay may bit-bit na bagahe at para bagang ikaw ay nagmamalinis pa. Kagaya ngayon, itinuturo nyo sila Chis Escudero, Jingo Estrada, at sino pa na may mga campaign contributions during the elections galing sa mga kontraktor na nangungontrata ng kasindikatuhan. And yet, mayroon din pala kayo. Ganon din po sa kay Marcos at sa anak niya, no? Involved din pala sila sa mga kontraktor na ito. Kaya nga pati itong ICI, itong so-called Independent Investigative Committee ni Marcos na nag-iimbestiga ay halatang-halata na ipinipilit nilang unahin na madugtong sa mga Duterte o sa mga area na may mga project ang mga Duterte or may mga kontraktor na nagloko, tinarantado ang projects, kagaya po ng 2016, 2017, 2018, hinahanap nila yon. Pero ang 2022 to 2025 na mga 1 trillion pesos na pinagdadambong at pinagdudurobo at kinukulimbat nila Marcos at Romualdez, pilit po na iniiwas nitong ICI group na ito na tinatawag ngayon na Rubber Stamp Committee ni Marcos. Kaya nga nag-resign dyan, mga kababayan, si Mayor Magalong. Kasi hindi niya masikmura na pinasakay siya at pinatrap ni Marcos. To the point na ngayon lumalabas na si Mayor Magalong was all along hindi talaga pwede ma-designate on the basis of legal conflict sa batas, sa saligang batas at sa local government code. Subalit pinilit ni Marcos at ng grupo niya, nila Bersamin, na kunwari ay binigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi nitong independent so-called investigative body. Pero from the very start, alam nila that Magalong cannot be controlled and cannot be dictated upon. At kaya, nang medyo hindi na talaga nila makontrol, sinabihan na nila, not to his personal knowledge or to a personal meeting with Magalong, no? Una pang inilabas ang pahayag na ito na hindi daw pwede at hindi allowed sa batas ang pagkakatalaga kay Mayor Magalong. May conflict of interest possibly at may violation sa ilang batas. Pero alam na nila Marcos yon at nila Bersamin, pinasakay lang talaga si Mayor Magalong. At ito ay pinalabas una ni pambansang tagapagtahol ni Marcos, si Aling Claire Marites. Si Claire Castro. Yun po ang unang naglabas na there is an order from the President to review the possibility of legal conflict and conflict of interest on the designation of Mayor Magalong dito sa so-called Independent Commission for Infrastructure. Pero ang totoo dyan, kinausap ng magkapatid daw na Rimulya, lalo na itong si John Vic Rimulya ng DILG, kinausap po nila si Mayor Magalong at sinabihan sila na mag-concentrate na lang muna sa involvement ni Saldico at ng kanyang mga grupo at ng taga-DPWH at ng mga contractors ang kanilang investigasyon. Alam mo na yon na it was already an indirect but talagang lantaran na pagsabi sa iyo na wag mo nang pakialaman, wag mo nang kantihin
at huwag nyo nang subukang abutin pa ang involvement ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya nasaktan ng pride ni Mayor Magalong na parang anong pakialam nito ni John Vic Rimulya sa aming trabaho at sa aming misyon. Hindi naman siya bahagi ng ICI o ng tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. At siyempre alam natin na si John Vic Rimulya at si Boying Rimulya ay mga Special Operations Group yan ni Marcos. Ibig sabihin po mga dirty works at mga special project na pang tirada o pang areglo, yan ang tumitira, yung dalawa na yan. Sa kagaya ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte, yan din po ang lumalabas na mga pangalan, ano? Kasama doon si Gibo Teodoro, pero parang tumango lang si Gibo Teodoro doon, ano? Kaya, hindi po katakataka that indeed a person like Mayor Magalong na mayroon pong natitira pang respeto sa kanyang sarili at kahit papano pinanghahawakan po niya ang dignidad at prinsipyo ng isang matino na public official bilang lingkod bayan ay nag-resign na lang nang ipinatawag po ni Marcos Jr. Hindi na po siya sumipot doon po sa arigluhan. Kaya ang pinalit sa kanya itong si General Azorin, wala din po itong kwentang klaseng chief PNP, no? Maraming mga itinuturong mga bagahe ito at hindi kanais-nais na mga ginawa ng ito ay chief PNP. Tuta ito ni Marcos at ganun din po si Marbel, no? Yung isa sa mga tuta niya maliban kay Torre. So, inalis niya ang may prinsipyo na tao, inalis ni Marcos, pinaalis niya at ipinalit ang kanyang tuta. Kaya nga, tatlo na ang tuta ni Marcos, no? Maliban kay Romualdez na silang dalawa ay nagkakaroon po ng pagiging using each other na ginagamit nila ang kanilang relasyon at conspiracy, nagiging tuta na rin ni Romualdez at ni Marcos itong ICI, no? Wala na talagang kredibilidad yan, no? At ang siyempre, itong Senate Blue Ribbon Committee at si Tito Sotto at si Ping Lacson. Kaya inevitable na mula ngayon o mulit-muli ay magkakaroon panahon ng hindi po inaasahan, subalit magaganap yan na mga banggaan sa pagitan po ng mga Duterte-aligned senators, lalo na po itong very vocal and articulate at malakas din ang loob na makipagbanggaan basta siya ay may paninindigan na sa tingin niya ay tama at tama naman talaga itong si Senator Marcoleta at lalo na kung magtandem sila nila Senator Alan Peter Cayetano at nila Senator Chis Escudero, maganda po yan at suportahan po sila ng kagaya ni Senator Amy Marcos, no? Dapat huwag siyang tumahimik dito sa iskandalong ito. And so that makita na rin natin po na talagang nawawala the credibility of the Senate Blue Ribbon Committee and the Senate leadership mismo are being eroded by the day. Nawawala po ang pagtitiwala at respeto ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sapagkat hindi lamang itong ICI ang naging rubber stamp ni Marcos at ginagamit sa kanyang publicity and public relations gimmick na kunwari ay nagko-crusade siya laban sa korupsyon samantalang siya ang arkitekto at si Martin Romualdez ng mga pandarambong at malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno under his watch, mga kababayan. So, maliban po dyan, tinitingnan na rin as rubber stamp itong liderato ni Itbulaga Tito Sotto at pati po ang ginagawa ni Ping Lacson na pamumuno na kinukwestiyon na ngayon ng taong bayan dahil diskarte ka rin pala tapos nagmamalinis ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga, to the rescue, itong mga PR handlers ni Ping Lacson, ano? Itong si Marlo ang pambansang tanga, sabi niya. tinawag ni Senator Marcoleta on live interview dahil binabastos na niya si Senator Marcoleta tungkol daw sa involvement ng asawa ni Senator Marcoleta sa Stronghold Insurance na kliyente nila ang mga Diskaya Construction Group. At sabi naman ni Senator Marcoleta, hindi siyang may-ari ng Stronghold. Siya empleyado doon. So paano nagkaroon ng delikadesa? Issue. Tapos ginigiit niya, dapat pinaresign mo. Kasi pala konektado ang kanilang company. Bakit? Kumpanya ba niya yon?
At sinagot siya ni Senator Marcoleta, tanga. Yun pala itong si Marlo Dalisay, ang pambansang tanga sa katawagan ni Senator Marcoleta, ay PR operator ni Ping Lacson. Matagal na. Kasama itong isa pang si Hel Kabakungan na naging senior correspondent ng Philippine Daily Inquirer. At itong si Ray Marfil, no? Ito sila ang mga sa likod ng mga PR operations. Pag sinabing PR, ito po yung gumigimik sa media para hilutin o i-manipulate nila ang mga public opinion at mga balita na lumalabas. Yun. Pati po dito sa Billionaire News Online, involved din po sila at lumalabas na ang isang mayaman, multi-billionaire na figure sa likod nito ay ng Billionaire News Online ay si Enrique Razon, the port magnate, no? Ito yung may-ari ng Harbor Center, mga container terminal diyan sa Manila Container Yard sa Port of Manila at sa maraming malalaking mga port, no? Itong si Enrique Razon, may-ari din ito ng Solaire Resorts and Casino na lumalabas na konektado kay Ping Lacson, itong si multi-billionaire Enrique Razon, allegedly, ang siyang nagmamay-ari talaga nitong Billionaire News Online at pati itong DZ, what do you call that? Abante Radio or Abante Radio. Abante Radio. Na nagsisilbing rescue operator for special PR, publicity relations, and public gimmick for media ni Lacson. Wow! Yan ay ayon kay Ginoong Jay Sonsa, isang batikang journalist. Nakita ko kaninang umaga, binubulgar niya itong mga personalidad na si Marlo, ang pambansang tanga Dalisay, na nakabangga ni Senator Marcoleta on live interview on air, at itong sina Hil Kabakungan at Ray Marfil na dati na sa PCOO. Ayun. I think sa panahon ito yung dating PCO na ngayon ay wala na, pinatanggal din po ni Marcos, no? Not kay Trixie, yung pumalit kay Trixie, si Garafil. Ayun. So abangan po natin ang Salpukan Part 2. Kung hindi po Lunes, baka Lunes nga, dahil maraming mga patot sa dahan na nagaganap. At ito po ay nakikita natin that the institutions of government that should function well ay nagkakaroon po ng bitak at banggaan. I'm talking about the legislative branch of government, the Senate and the House of Representatives. Dahil po kay Marcos at kay Romualdez, ginagamit nila sa maruming laro ng politika para pagtakpan ang kanilang kahindik-hindik at karumal-dumal na krimen na hindi sasabog ng todo-todo hinggil sa pandarambong at pangungulimbat at malawakang korupsyon na sila din po ang punong salaring kriminal na nag-arkitekto nito. Ngayon, pinagtatakpan ito ng kanilang mga special agents and operatives sa Senado, kasama po dito ang pagkontrol pa rin nila ng House of Representatives. So kapag nag-malfunction po ang isang bahagi ng gobyerno like legislative branch, kung saan dyan po nanggagaling ang mga batas at ang pag-a-approve ng budget upang ito po ay maging batas at maipasa na sa presidente para pirmahan ng lubusang maging General Appropriations Act, ang buong operations of the government will be affected seriously. And that can possibly lead to a failed state. Kung ang isang gobyerno or bahagi ng gobyerno, tatlo yan, executive department or executive branch led by the president at kanyang mga gabinete at kanyang agencies of government. And then, ang judiciary, sa korte naman po ito, at ang legislative, ito yung Senado at House of Representatives. Obviously, nasa landas po ito ng irreversible and very clearly ay nasa road of hindi na mapipigilan na banggaan. At mahirap na i-repair ni Marcos ito because Marcos and Romualdez themselves are the very chief and principal architects and orchestrators nitong dapat ay maipakita at mailahad sa taong bayan upang mapanagot, maparusahan, at kailangang mabawi ang mga dinambong na kayamanang ito ang nagpatuloy
na ang struktura na yan ng pagnanakaw at pandarambong ay matutuloy at magaganap ng kagaya ng mga alipuris nilang si Saldico at mga kawatan sa DPWH at mga kontraktor na kriminal, ang lahat na yan ay nagpasimuno mula kay Marcos at kay Romualdez. Ayan, abangan po natin ang iba pang mga video analysis with Ka Eric, at every morning may isa tayong video analysis, and then in the afternoon another one, and every day, Monday to Friday, mayroon po tayong tinatawag na live stream with Ka Eric, balita at talakayan. Alas 9:15 ng gabi, yan po ay dito sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Simultaneous po yan. Maraming salamat at more than 76,000 na po ang ating subscribers at patuloy naman po na nami-maintain natin ang magandang viewership sa ating mga videos at live stream dahil po sa inyong pagsuporta at pag-promote. Please like, share, and promote our videos and campaign for more viewers and subscribers. Malaking tulong po yan para sa advocacy ni Ka Eric. At sa lahat po ng gustong voluntarily and sincerely tumulong sa mga maliliit ngunit buong pusong pagtulong sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinangungunahan ni Ka Eric, you can send or you can coordinate your support sa numero po na 0916-308-7710. Ulitin ko po 0916-308-7710. Kay Langging po yan na numero. GCash line niya po yan at siya na rin po ang nagsisilbing coordinator natin sa mga kampanya ng Bangon Sambayanan. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.